we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Department of Education, istriktong nagpahinumdum sa no collection policy sa graduation rites ug moving up ceremonies. Lalaki nga miduaw sa iyang uyuan nga piniriso sa Cagayan de Oro City Police. Arestado human nakuhaan og shabu. Og usa ka lola sa Barangay Wangan sa Davao City nagsaulog sa iyang usa ka gatos nga birthday. Unsa kahay sekreto ni lola sa iyang taas nga kinabuhi. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay 31 sa Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Giawhag sa Department of Education ang indoor nga pagpahigayon sa end of school ceremony. Luyusan na sinating init nga panahon. Samtang nagbad usab kini sa mga nagapangolekta og kontribusyon o fee alang sa graduation or moving up ceremony. Ano yung report ni Kent Abrigana? Karong ipahigayon na sa nagkadaiyang tulunghaan ang mga end of school year rites, moving up o graduation ceremonies. Gihawag sa Department of Education ang mga tulunghaan nga ipahigayon kini indoor tungod na sabsa na sa nating init nga panahon. Kini ubos sa DepEd Memorandum No. 23 Series of 2024. Sumala sa DepEd, kinahanglan ang venue, doon na insaktong ventilation, o di ba kaha covered courts, ug dili kini ipahigayon sa buntag kung asa masinati ang mas taas nga temperatura. Busa, dinhi sa Santa Ana National High School sa Davao City. Sulod sa closed-door gymnasium nila ipahigayon ang moving up ceremony sa ilang mga estudyante. Because of the extreme heat, so kinahanglan ng mga parents, mga learner, mga teachers, school administrators, nagyud sila sa indoor. Samtang nagpahinumdum sab ang DepEd nga ginadili ang pagpangolekta sa mga DepEd personnel o bisan unsang kontribusyon o fee alang sa graduation o moving up ceremony. Apan pipila ka mga ginikanan nga nag-eskwela ang ilang mga anak sa Santa Ana National High School, mibayad matud pa og fee alang sa venue sa moving up ceremony sa ilang mga bata. Hinuon o yun ang ubang ginikanan sama ni Lerma, kay gamay lang man daw. Dili man ingon na kuan makaya sa nato kuan, pero maabot og 1,000 wala tana. Apan mas bindaha alang sa ubang ginikanan nga wala untay bayronon. Kung gikan sa DepEd na di mi pa bayron, mas okay kay makasave sa 400, pero galang sa depende mo sa eskwelahan ko. Apan pagbaklaro sa Santa Ana National High School, nga gisabutan og gibutuhan matud pa kini sa mga ginikanan. Pamahimusab matud pa nga makabayad og hinay-hinay ang mga ginikanan. We choose which is a bigger space talaga. With only a minimal payment, then that will be distributed to all the parents. Okay. So minimal na gyud siya. Ang tanang end of school year rites sa grade 6, grade 10, grade 12 ug mga estudyante sa Alternative Learning System ipahigayon sulod sa PETSA sa May 29 ngadto 31. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. 24 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City, arestado. Human nga nakuhaan og illegal nga droga atol sa iyang pagbisita sa iyang uyuan nga PDL sulod sa prisuhan sa City Mobile Force Company. Ani ang report. Arestado sa mga personahe sa City Mobile Force Company, ilawom sa Cagayan de Oro City Police Office, ang 24 anyos nga lalaking taga Barangay Carmen. Human kini makuhaan og ituang shabu sa iya kunong posisyon. Matod sa kapulisan, miduaw kuno ang suspect sa iyang uyuang PDL nga ana nakadetiner sa ilang prisuhan. Apan sa pagrekisa sa bitbit ni Ene,
nakuha ang gituang sachet sa giingong shabu. Nakuhaan sa usa ka pakete nga shabu nga giipit niya sa sinina nga iya untang ihatod sa iyang buot bisitahan nga detinado nga individualism. So nakuha sa maong suspitsado ang 0.2 grams gituwang shabu og nagkantidad kini og meltres ka pesos. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang suspect nga si Arnel. Dili niya tinuod nga ngalan o gipanghimakak niini nga iya ang maong droga. Wala kuno siya masayod nga adunay sulod nga droga ang gipadala kaniya sa iyang uyuan. Wala ko may kabalo nga ang nadala na mo nga sinina bulingon inubuan na ba nya pag saysay diri nay nahulog nga kuan na shabu ba. Siyempre mo lingon nga kami may nagdala kaysa kami duwa sa kunanay mapriso di ako na lang. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa sospek. Tungod sa naitabo sa sospek, adunay pahimangno ang kapulisan ngadto sa gaduaw sa prisuhan. Pagasusihon ang buot musulod o muhatod o mga provision pagkus nga dili man siya gidadidan pero hugot nga pagsusi ang gahimuon sa atong gate guard ug sa atong jail guard. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka magipapahawa na kaniadto nga namuyo ilawom sa tulay sa Cagayan de Oro City ang namalik pag-usab. Task Group Demolition nakatakda na sab nga i-demolish ang maong mga residente. Ani ang report. Namatikdan karon sa Cagayan de Oro City Task Group Demolition Team nga adunay pipila ka residente nga gihikling na kaniadto ang namalik pag-usab. Hinungdan nga magpahigayon na sab kini og laing clearing operations sa Barangay Konsolasyon, ilabi na sa mga namuyo duol sa suba, partikular sa mga namuyo pagbalik ilawom sa Marcos Bridge duol sa Cagayan de Oro River. Ang ato ang concern gyud nga kung simbako mangaling di maginato mabalaan ang panahon kumplitan magbaha sa tanan. So dili gyud nagid sila sa peligro. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar ug tuod among nasaksihan ang pipila ka mga residente ang namalik og puyo sa lugar. Ang uban kanila anaa namuyo ilawom sa Marcos Bridge samtang ang uban namuyo sab duol sa Cagayan de Oro River. Gibana-banaang ana sa kapin 20 ka magbanay ang namalik sa lugar. Rason sa mga residente, minus kuno ang pangita sa lugar nga ilang gibalhinan. Mura kag bikil pod sa eskwelahan ba na wala bitaw ka nang sa amo pong panginabuhian pod namo. Dili man gid matugaw ang tao kung naa lagi panginabuhian dito. Saan man namo na mo balay nga tiyada, simento kung wala gyud may kaunon. Gipasabot sa Task Group Demolition nga nasudnon kining kamanduan nga road clearing operations. Gitawag kani nationwide implementation of the Barangay Road Clearing Operations, Assessment, Validation, and Recognition under the bagong Pilipinas program. So kani ga-validate kani sa atong gabuhaton no nga nakaalayon kani siya o na-inline kani siya sa programa sa atong national government. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin libo kabanay nga apektado sa nagpadayong tensyon tali sa mga armadong grupo sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Ani ang dugang detalye. Dini sa pipila ka mga tulunghaan sa lungsod, temporaryong mihikling ang 960 ka mga banay gikan sa Barangay Pimbalkan ug Tucanalipaw sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur nga apektado sa nagpadayong kagubot tali duha ka armadong grupo sa MILF sukad pa ni atong April 2, 2024. More than 1 month na pero hindi naman po sa continuous talaga ang putukan. Minsan po huminto siya ng mga 1 week and then magbabalik na naman yung bagbakan. Sumala sa MDR-RMO, misa ka ng ihap sa mga apektadong magbanay ngadto sa kapin libo. Human apektado na sab ang kasikbit nga mga barangay nga mao ang Barangay Libutan ug Dasikil. Busa nakakordon na sab karon ang lugar. Sumala sa Mama Sapano Municipal Police, nagsugod ang tensyon sukad gi-ambush sa pipila ka mga miyembro sa BIFF
ang kabanay sa barangay kapitan sa Pimbalkan nga miyembro usab sa MILF. Tinitingnan nating motibo is pwedeng land dispute or political po. After nung ambush po is nakasurvive naman po si PSSG Sianga. After nun, doon na po nagumpisa yung skirmishes tsaka firefight po sa naturang lugar po. Gumikan ni ana mas miulbo pa ang tensyon ug dili lang duha ka grupo ang nalambigit. Karon po ng faction o ikampihan. Maybe kapamilya nila yung mga naglalaban which is kinampihan nila hanggang sa nag-escalate na po hanggang sa dumami na po yung mga nag-reinforce. Sumala pa ang usa sa grupo sa MILF. Doon na matud pa suporta gikan sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF. Narawagan ng pulisya sa mga grupo sa MILF nga kung mamahimo, undango na ang kagubot sanglit daghang mga sibilyan na ang apektado. Gani sumala nila doon na sila nadawat nga report nga doon na namatay sa maong mga grupo. Wala po tayong pinapanigan na grupo kasi they violated the law. Pwede natin silang kasuhan ng alarming scandal. We will give sanction, we will file case against them. Ginaimbestiga na sab sa kapulisan kung asa nagikan ang mga pusil nga gigamit sa mga grupo. Miapila na sab ang mamasapan ng LGU ug ang PNP sa Bangsamoro government nga magpatunga na og resolbahon ang nagpadayong kagubot. Hinaon sa karon naginahinay na og balik sa ilang mga Pinoy-anan ang pipila ka mga bakwit human anam-anam na nga nagkahina ang tensyon sa lugar. Bantay sarado na sab sa kasundaluhan ang lugar ug naka-full alert na sab sila. Giapod-apuran na sab og hinabang sa LGU ang mga apektadong residente. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Bagong infirmary building sa El Salvador City, Misamis Oriental, tukuro na human giaprubahan sa Department of Health ang permit to construct. Aron mas mapalapdan ang serbisyong medikal sa El Salvador City, Misamis Oriental sa kabago og state-of-the-art infirmary building ang tukuron sa LGU. Kiniaron pulihan ang karaan o gamay nga El Salvador City Lying-in Clinic. Gipresenta ni El Salvador City Lying-in Clinic in charge Dr. Jeffrey Acenas nga aprobado na sa DOH ang ilang permit to construct. Busa sa dili madugay, magsugod na ang construction niini. Ang usa ka infirmary health facility kaya makaakomodar og mga basic health care, minor injury care, birthing care, minor surgical care ug laboratory services. Gisiguro sa Department of Education Zamboanga nga dunay learning continuity ang mga estudyante sa syudad bisan sa mga sagunsong pagsuspende sa in-person classes tungod sa kainit sa panahon. Samtang andam na sab sila karon sa gipaabot nga La Niña phenomenon. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Bulan sa Abril dihang nasinati gayud sa Zamboanga City ang sagunsong pagkansela sa in-person classes tungod sa taas nga heat index sa syudad nga dili moubos sa 40 degrees Celsius. Sa ulahing interview kang President Bongbong Marcos Jr., gibutyag niini nga gilaraw niya ang pagbalik sa old schedule sa klase sa nasud. Buot pasabot, ibalik na sa bulan sa Abril ug Mayo ang summer sa mga tunghaan. Gani, kining pipila ka mga ginikanan sa syudad uyon sa maong plano. Sumala nila, kulang ang natunan sa mga bata karong school year tungod sa mga kanselasyon sa klase. Ang bata sa balay walay mabuhat, cellphone lang sa eskwela. Behind sila sa lecture, ma-stop ilang kuan sa eskwela. Sul kayo na ma'am, gumikan aning mga bata walay nahibalaan jud. Kailangan jud sila ma'am, i-normal jud ang ilahang kuan, ilahang klase. Durag kulang jud ma'am, kuno yun nga daghang kay suspended nga klase. Giangkon sab sa Department of Education Zamboanga nga mas epektibo gayud kung magpadayon ang in-person classes. Apan bisan sa mga kanselasyon niini, gisiguro sa ahensya nga adunay natun-an ang mga estudyante. Gani karong gipaabot na sab ang La Niña phenomenon, nangandam na sa mga ahensya alang sa learning continuity sa mga estudyante. Yung alternative delivery mode, itong ADM, isa ito sa mga interventions for the learning continuity. So to the readiness, okay naman tayo dyan, ready naman tayo. So it's a matter of prioritizing lang muna, ma'am, yung learning materials that we're going to give to the children. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Aray makaapekto ang easterly sa panahon sa nasod. Apan dunay cloud clusters nga ginamonitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa na sinati ang init nga panahon gumikan sa easterly so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Apan dunay cloud clusters o mga tapok sa panganod sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga nakaapekto sa panahon sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang katag-katag ngadto sa kasarangan nga mga pag-ulan sa Mindanao, ilabi na sa Davao Region, Barm ug Zamboanga Peninsula. Busa magpabiling alerto gihapon sa mga pagdaot sa panahon, mga kapuso. Usa ka lola sa Barangay Wangan, Davao City nga nagsaulog sa iyang ika-usa ka gatos nga birthday. Ang gihatagan og pasidungog sa gobyerno. Ang iyang sekreto sa taas nga kinabuhi atong sayron sa report ni Argil Relator. We'll meet again there, and my darling, till we do, you are always in my heart. Pinaagi sa iyang pagkanta, mainiton akong giabi-abi ni Lola Rosario sa ilang Pinoy-anan sa Barangay Wangan, Kalinan District, Davao City. Si Lola Rosario bag-uhay lang nakadawat og pasidungog gikan kang Pangulong Bongbong Marcos sa iyang pagsaulog og ika-usa ka gatos nga birthday. Busa nakadawat sab siya og 100,000 pesos cash incentive pinaagi sa DSWD ubo sa Centenarians Act of 2016. Napulo ka tuig na nga nagahigda na lang si Lola Rosario, human dili na siya katindog, resulta sa iyang pagkadakdak sa flooring sa iyang balay, human maslide. Apan, luyo pa man sa iyang sitwasyon, abtik gihapon ang panghuna-huna. Istoryador kaayo, o klaro pa ang pangdungog ni Lola. Gani, malipay matud pa siya kung dunay mubisita kaniya. Sa iyang mga pahiyom ug katawa, tataw ang pagka-malipayon ni Lola Rosario. Usamatud pa kini sa iyang sekreto sa taas ng kinabuhi. Ang mag-ampo ko na Ginoo, ihana na ito ato kinabuhi. Ang Ginoo, ang ihana ko ang kinabuhi, kasi kalag. Ihana na Ginoo. Gisaysay sab ni Lola nga sa iyang kabataan, matinahuron gayud sila sa ilang mga ginikanan. Ang batasan nga ayang sundon sa mga kabataan sa karon nga henerasyon. Ang tanang mga kabataan sa una, manadukol ka sa ginikanan. Dili ka dyan mo tawgon kay kuyaw na kayo tawgon. Karon, ang iyang mga anak ug ubang kabanay ang nagaatiman kaniya. Kanan man luoy pod kiway mo atiman. Ano sa Unsa pa ba ang wish ni Lola karong naabot na niya ang usa ka century sa iyang kinabuhi? Pasayloon ko sa mga sala. Kaya ako magasasala magkukay naghida bisag asang ang una-una pa doong. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kapin 10,000 ka mga atleta gikan sa nagkalain-laing lugar sa Caraga Region ang magtigi alang sa pagsugod sa Caraga Regional Athletic Games 2024. Ani ang report? 12 ka delegations o kapin 10,000 ka mga atleta ang misalmot sa Caraga Regional Athletic Games o CRAG 2024 nga gisugda na adlang Domingo nga gipaygayon sa Dato Lipos Makapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Gilangkuban kini sa mga delegado sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte ug Dinagat Islands ug mga syudad sa Butuan, Cabadbaran, Bayugan, Tandag, Bislig ug Surigao. Sumala sa provincial government sa Agusan del Sur, gipangandaman gayud nila ang pag-host sa maong padula. Gani miarkila sila og 12 ka buses og 24 service athlete vehicles nga mooy mohatod og sundo sa mga atleta sa ilang billeting areas. Tungod sa kadaghan nga mga events, dili man masuod tanan sa sports complex ang tanang events. Tuwa man sa nagkalain-lain nga mga areas, no? Kung majority na sa sports complex. Ug tungod pod sa distansya sa mga billeting areas gikan sa sports center, kinahanglan mo hatag tag-suporta sa mga delegasyon in terms of transportation vehicle. Gisiguro sab sa DepEd Caraga nga andam sila ilabi na sa mga medalya. Kay numduman nga niadtong miaging tuig, walay nahatag nga medalya sa mga mananaog. We have our medals ready.
Actually, that is a customized medal. Ang ganda po ng gold, silver, and bronze medal ng Regional Athletic Games 2024. Kapin 700 ka mga pulis ug military personnel sab ang gipakatag aron magbantay sa seguridad. Duna say mga naka-standby nga medics nga moresponde gilayon sa mga emerhensiya. Mulungtad ang padula kutob sa Sabado, May 11. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka undiscovered tourist spot sa Samal Island ang atong gibisita nga swak adtuan aron magpabugnaw karong ting-init. Ato kining suroyon kauban si Kent Abrigana. Crystal clear water? Check. Dramatic rock formation? Check. Lush green forest? Check. Palawan ba kini? Dili mga kapuso. It's Samal Island. Gikan sa Port of Babak. Nasa kapin 30 minutes ang biyahe padulong sa Kidopong, Kaputian, Samal Island. Piyot man ang dalan gikan sa highway padulong sa maong tourist spot. Apan worth it gayud. Tungod pagabot sa lugar, musugat kanimo ang maanindot nga view sa dagat. Pwede usab magpabugnaw daplin sa dagat tungod sa mga dagkong kahoy nga musagang sa sidlak sa adlaw. Picture perfect usab ang mga rock formation sa lugar. Sana all pa selfie lang. Instagrammable pud siya diri ang place kay nindot kay labi ng mga mga dagkong bato, then clear po ang dagat. Ang hulagway sa maong dagat sa isla, sumala sa bang turista, daw susama matod pa sa pamoso nga El Nido sa Palawan, tungod sa vibrant blue nga color sa dagat ug maanidot nga rock formation. Busa nag-legit check usab ang turista nga si Randel. Chill kayo, makawala sa stress. Every weekend kanang uli trabaho, banding sa family. Tungod sa katinaw og kalimpyo sa dagat, wa gayud nakaantos ang turista nga si Raymark og dayon nga miambak sa dagat. Dagan kay mga spot tas hinlo ang dagat ba niya. Nice kay mga bato. Matod sa City Investment and Tourism Office sa Samal Island, pipila pa ka mga undiscovered tourist spot gikan sa mga beaches ug highlands ang pwede makita sa isla. Gani nang hinaot sila nga ampingan kini sa publiko aron ma-preserve pa ug ma-enjoy sa mosunod nga henerasyon. Dili na to pwede i-sacrifice ang atong kinaiyahan kay kabalo naman ta unsa ang sitwasyon karon. So mao lang jud na ang atong hangyo no nga walay magpatakag labay og basura especially sa dagat no kay we really treasure no the beauty and the marine life of Samal Island. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gidala na ang patayng lawas ni Police Captain Roland Moralde sa Manila. Kansa namatay, human gitabangan og pusil sa 5 ka mga suspect sa Parang, Maguindanao del Norte. Ano ang report? Base sa report sa Parang Municipal Police, 20 ka mga samad pinusilan ang naangko ni Police Captain Roland Moralde sa iyang lawas human gitabangan og pusil sa 5 ka mga suspect kung diin ang duha aktibong miyembro sa PNP. Hinuon gilayong naaresto ang 2 ka mga suspect nga pulis human misurrender sa otoridad. Apan hangtod karon, nagpabiling gawas nun ang laing 3 ka mga suspect nga padayong ginapangita. Sumala sa kapulisan, dunay pipila ka mga witness ang nakig-alayon kanila. Dadali namin uli ngayon dun sa prosecutor's office yung 2 pulis na nahuli natin sa surrender dito sa ating himpilan. So natin hot pursuit operation, hindi pa natin sinasara. Kaya lang wala na dito sa EOR ko. Hopefully makakuha tayo ng mga information kung saan sila nagtatago. Gawas sa kasong murder, magatubang sab og administrative case ang 2 ka mga pulis nga nalambigit sa pagpamusil kinsa wala pa miluwat og pahayag. Administrative case, yung nito hawak is yung Regional Intelligence Upper Service natin dito sa Probar. Samtang miabot sab sa Parang, Maguindanao del Norte niadtong Biyernes sa gabi ang asawa ni Captain Moralde human masayran ang nahitabo. Personal nga gidawat sa pamilya ni Captain Moralde ang medalya ng kadakilaan isip pag-ila sa dili mapantayang dedikasyon o sakripisyo sa iyang pagserbisyo isip pulis. Ang medalya ng kadakilaan ang pinakataas nga pag-ila nga ginahatag sa PNP.
Gihatag ang maong award niadtong Sabado, May 4 sa haya niini sa Pro Bar sa St. Martin de Porres sa Camp Brigadier General Salipada kay Pendaton sa Parang Maguindanao del Norte. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Patay na og nangasunog ang lawas diyang napalgan sa kabumberuhan ang senior citizen nga magtiayon nga taga Barangay Aupagan sa Butuan City human maapilog kasunog sa ilang balay niadtong Biyernes sa gabi. Gila ang magtiayon nga sila si Celriano Valenzuna, 93 anyos, ug Isidra Valenzuna, 86 anyos. Sa investigasyon sa Butuan City Central Fire Station, pasado alas 9 sa gabi nagsugod ang kalayo sa kwarto sa magtiayon. Tungod gama sa light material sa maong balay, paspas matud pa nga mikuyanap ang kalayo. Palisuray sab ang pagresponde sa kabumberuhan sa lugar tungod sa piot ang maong dalan. Alas 10 na sa gabi diyang bideklara og fire out ang kabumberuhan. Nabiya ang katul ang ginatanaw nila nga hinungdan sa kalayo. Cagayan de Oro City Council gipatawag ang mga kadagkuan sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI og Metro Pacific Waters aron patubagon kung ngano dili sila ideklarang persona non grata sa dakbayan. Ani ang report. Pinasikad sa gidusong resolution sa Cagayan de Oro City Council, ilang gihangyo karon ang mga opisyalis sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ug opisyalis sa Metro Pacific Waters nga motambong sa sesyon sa konseho. Kini aron maklaro sa COBI ug opisyalis kung ngano dili sila ideklarang persona non grata sa Cagayan de Oro City. Alang sa mga konsehal nga ang gibuhat sa COBI nga hikawan og supply sa tubig ang mga Cagayanon o sa kapagpanghadlok sa peace and security sa dakbayan. Busa buot nila nga madungog ang bahin sa mong mga personalidad. Lisod na sa gayo nga di nato sila tagaan sa due process. Kaya kung mga salbayis pa kita dinis Cagayan de Oro, atong ideklara na sila nga persona non grata, pero wala. Wala na ito nabuhata. Dahil wala nga nag-issue na sila sa stop order sa house staff nga supply water nga doon sa water district. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa COBI o opisyalis niini labot sa mong imbitasyon. Apan wala pa kini mitubag sa atong mga mensahe. Samtang nagduso sab og laing resolution ang konseho nga nag-aghad sa Commission on Audit kon COA nga susihon ang kontrata sa COWD o COBI kung aduna ba kini mga irregularidad. And if the Commission on Audit will find something wrong, disadvantageous, o naay mga tao nga involved nga nag-influensya ni ana nga kontrata, then the Commission on Audit will file the case with the Ombudsman. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mas gipahugtan sa lokal nga kagamhanan ug kapulisan ang seguridad sa Zamboanga City human sa sagunsong insidente sa pagpamusil. Ani report ni Efren Mamak. Sa tala sa Zamboanga City Police Office, miabot na sa 37 ang shooting incident sa syudad gikan January 1 hangtod Abril 30 karon tuiga. Sa maong ihap, 11 niini ang solve, 16 ang cleared, samtang napulo ang under investigation. Sumala sa Zamboanga City LGU, ang sagunsong shooting incidents kung asa ang labing ulahi niini nahitabo udtong tutok sa sentrong bahin sa syudad, gika-alarma na sa publiko. Busa na ngayon na sila og tabang sa national government kalabot sa pagpahugot sa peace and order sa syudad. Yang kwento kung el diaton presidente, kung President Ferdinand Bongbong Marcos, ya pidió ayuda para aumenta el diaton security forces. Y también yang kwento también con el diaton Secretary of Interior and Local Government, SILG Secretary Benhar Abalos. Yes, positive no, they will dali sila ayuda para aumenta mga security forces akin na diaton Ciudad de Zamboanga. Gani dili moubos sa 100 ka mga police personnel ang nakatagdang idugang sa Zamboanga City Police alang sa pagpahugot sa seguridad. Sumala sa ZZPO, doon na sila kapin 1,500 ka police personnel. Apan kulang matud pa kini, ilabi pa nga gikonsiderang third largest city sa nasod ang syudad. We are the third largest city in the country. It is really very wide, so we want to make sure that when we deploy our personnel, we deploy them where they are really needed. Gawas sa kampanya Batok Ilegal nga Droga, mas paugtan sab matud pa nila ang kampanya Batok Loose Firearms nga lakip sa inungdan sa pagtaas sa ihap sa insidente sa pagpamusil sa syudad. Gusto po natin talagang palakasin yung ating
anti-crime campaign on loose firearms because this is also contributory dun sa mga nangyayari dito sa city natin. We are in control and no sila manligasa kay El City Government of Zamboanga, El Zamboanga City Police Office, together with our Task Force Zamboanga and MBLT 11, tase todo esfuerzo para man-stop mga tase malo itan sabutahe kunel diaton peace and order. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ato ang official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.